Eto na nga mga chong, marami tayong PBA updates. Sino nga ba ang panalo sa paglipat ni Bolix NLEX Don Trollano sa San Miguel Beermen? Tony Bishop nanganganib, possible palitan ng replacement import. Matapos ang pagkakatalo ng Barangay Ginebra kontra Phoenix Super LPG, ay nanganganib nga ngayon ang lagay nitong si Tony Bishop as an import ng Barangay Ginebra. Dahil ayon nga sa ating mga trusted source, ay possible daw na palitan itong si Tony Bishop sakaling hindi pa rin talaga maganda ang ipapakita nitong performance sa kanilang susunod na laro. Mukhang hindi nga lang ang Ginebra fans ang nakukulangan kay Tony Bishop, maging ang management ay nabibitin sa nasabing import at naghahanap na ngayon ng bago na pwedeng pumalit. Kung titingnan natin yung performance nitong si Tony Bishop, ay okay naman yung kanyang inilalaro. Pero pagdating sa mga imports ay masyadong mababa yan. Dahil pang 10 nga siya dyan na nag-a-average ng 25.3 points per game. Nasa dulo nga itong si Tony Bishop pagdating sa import scoring. Kaya naman, nanganganib nga ang kanyang lagay ngayon sa Barangay Ginebra. Ayon pa sa mga source, ay gusto pa ni Coach Tim na bigyan ng chance itong si Tony Bishop. Pero sakali nga daw na hindi pa rin magi-improve ang kanyang output sa Ginebra, ay mapipilitan nga sila ngayon na maghanap ng bago. Ang tanong, sino ang ipapalit ng Barangay Ginebra? Kung ang Barangay Ginebra fans ang tatanungin, ay gustong-gusto nga nila na ibalik itong si Justin Brownlee. Pero sa sitwasyon ngayon ni Brownlee ay hindi pa rin talaga ito pwedeng maglaro sa Barangay Ginebra. Dahil wala pa ngang hatol na ibinababa at hindi pa talaga sigurado na makakabalik ito sa January. Kung ako ang tatanungin mga chong, ay 50-50 tayo sa planong pagpapalit ng import ng Barangay Ginebra. Kung magpapalit nga sila ng import, ay alam nila panigurado yung magiging consequence. Panibagong adjustment sa magiging panibagong import. Ang masama pa, nasa kalagitnaan na nga tayo ngayon ng Commissioner's Cup. Ang positive side naman ng pagpapalit ng import ay pwede silang makakuha ng mas mahusay na player, explosive at kayang to make over sa last minute ng laro. At kung hindi naman nila papalitan itong si Tony Bishop, ay tuloy-tuloy pa rin yung dull performance nito sa kanilang koponan. At mahihirapan nga silang madepensahan ang kanilang kampyonato dahil hindi talaga bagay sa Barangay Ginebra yung performance na ipinapakita nitong si Tony Bishop. Ang kailangan nga ngayon ng koponan ni Coach Tim Cone ay ang import na parehas sa laro ni Justin Brownlee. Nagko-complement sa mga players at tume-take over ng laro kapag kinakailangan na talaga. Sa ngayon nga mga chong, ay alanganin na itong si Tony Bishop para sa Barangay Ginebra. Ayon nga sa mga source, ay kung hindi nga lang daw dahil kay Coach Tim Cone, ay pinalitan na nila agad itong si Tony Bishop. Dahil si Coach Tim Cone nga daw ang nagsasabi na gusto pa nilang bigyan ng chance si Tony Bishop sa kanilang koponan. Dumako naman tayo dito, sino nga ba ang panalo sa paglipat ni Bolix NLEX Don Trollano sa San Miguel Beermen? Kani-kanina nga lang mga chong, mainit-init pa. Inaprubahan na ng PBA ang 3-team trade ng San Miguel Beermen, Northport Batampier at NLEX Road Warriors. Unang gumalaw ang NLEX at Northport kung saan binigay ng Northport si Kent Salado at Robert Bolick kapalit ni Don Trollano, Ben Adamos, Chris Rosales at future second round pick.
Matapos ang trade na yan ay sumingit ang San Miguel Beermen. Kinuha nila itong si Don Trollano kapalit ni Alin Bulanadi, GP Paundo at future second round pick. Ang tanong, sino nga ba ang panalo sa trade na yan? Ang panalo nga dyan mga chong ay ang San Miguel Beermen at LX Road Warriors. Para sa LX ay jackpot sila sa pagkakakuha nila kay Robert Bolick dahil wala ngang Kevin Alas sa kanilang kupunan na tinamaan ng ACL injury. Jackpot din ang San Miguel Beermen kay Don Trollano, isa nga itong underrated player, napakahusay, hindi lang talaga nabibigyan ng recognition. At ang talo naman sa nangyaring trade na yan ay ang Northport Batampier dahil nawala nga sa kanila ang kanilang star player na si Robert Bolick. Pero kahit na ganon, ay mukhang okay lang naman sa Northport dahil napakaganda nga ng kanilang ipinapakitang performance ngayong conference kahit pa walang Bolick sa kanilang koponan. At mukhang nakamove on na nga sila matapos iwanan ni Robert Bolick. Ayon nga sa mga source, ay meron pang mga pending trades na nakaline up ngayon sa Commissioner's Office. Possible na ilan sa mga yan ay aprubahan na rin ng PBA, gaya na lang ng paglipat ni CJ Perez sa Ginebra. Kung hindi mo pa napapanood, nandyan yan sa ating video.